Blessed day, mga ka-blessed. So ngayon panibagong umaga na naman po ang ating pagsasamahan, panibagong vlog, ang ating masasaksihan po, Lord. At gaya nung nakikita nyo sa likod ko, mga ka-blessed, so itong perimeter po natin, fence, bakod, ay unti-unti na po nating napapalitadahan or napaplasteran. So, sige mga ka-blessed, samahan niyo po ako. Blessed, no? Kaya po nakikita nyo, itong mga perimeter wall po natin ay little by little or gradually ay napaplaster na po or napapalitadahan. So ito mga ka-blessed, ayan nakikita nyo, dito po sa labas natin sa magiging parking space po or parking area ng ating ginagawa po ay napapalitadahan na po. Okay? Ayan na po yung mga poste ha, mga poste natin mga ka-blessed, no? So makikita nyo may gaya po nung yung poste na yon ay mayroon po siyang kahoy sa ibabaw. So yung kahoy po na yun mga ka-blessed, nagsisilbi po siyang butterboard. Makikita nyo may ito tulad nito, may yung poste po na to may marking pa na pinagtanggalan ng butterboard para doon po ilakapit yung nylon monoline o yung tanse para pag ginawa na po ng forma yung poste natin, nakita nyo po, no? So itong pinaka edge nya ay dyan po kukuha ng pagkakalibel. Kasi diba yung hulog po natin, may hulog po tayong ginagamit, tapos meron pong nylon monoline yun, dun po magbabase yung vertically aligned po nung palitada po natin. So yan po, no? Nakahiwa po yan, biro lang. so level po natin lahat yan. So ito po, tingnan po natin yung actual. May hulog pa ba yan, Elmar? May hulog pa yan? May hulog pa? Hindi, yung hulog, nakakabit pa yung hulog o wala na? So bibidyoan ko lang. Okay, so mga ka-blessed din. So ayan, yung kahoy po na yun, nakakapit dyan. Tapos yun po yung tinatawag na hulog. Ayan po, yan. Galaw-galawin mo ay may hulog, Elmar. Galawin mo. Angat-angat mo ng konti. Yan. Ayan po yung hulog na sinasabi, mga ka-blessed. Okay. Sige. Iyan na po natin siya para makapagtrabaho na po. Sige. Sige na, Elmar. Then, mga ka-blessed, tuloy-tuloy din po yung pagbibistay natin ng buhangin. So, gaya po nung sinabi ko sa inyo before, yung pangpalitada po natin ay binibistay po na buhangin yan, tsaka po semento. So ito mga ka-blessed, no? Kaya po nakikita nyo dito po sa labas, kitang-kita po na tinanggal na po natin yung mga forma ng mga beam po natin. So dito na, gaya na nakasaksihan nyo, yung ginagawa nito mga to, kung matatandaan nyo po yung lift tie natin ay hanggang second floor lang po siya before, pero ngayon po kailangan na po natin siyang i-adjust papunta po sa third floor kasi doon na po natin i-akit yung mga hollow blocks po natin at yung mga concrete aggregates po mga ka-blessed. So ayan, dito na po tayo. Ayan, nakita nyo po mga forma, tinanggal na po natin yung mga forma ng slab po natin. Ayan. So ayan po yung kabuuan nya. Then mga ka-blessed, meron nga pala tayong pupuntahan ngayon at paalam lang po tayo para makita ko yung ginawa po sa kabilang side ng perimeter wall para po makita po or ma-observe din yung ginawa po dito ng mga kasamahan natin. So yan, ito po yung pader yan po. So na yung kabilang side po ng pader po ng parking area po natin mga ka-blessed. Kasi
ang pinagawa po natin dito nung nakaraan, hindi ko naman po na-cover sa inyo, yung existing po natin na CHB wall ay pinaplasteran po natin o pinapalitadahan lang din po natin. So ang aim po kasi nito, so kapag bare po, yung na talagang wala siyang palitada, ang technically, yung water po saka moisture ay mag-absorb po yung CHB hollow block natin o CHB wall natin. Ngayon, paras lang yan. CHB tsaka hollow block. So, concrete hollow block po yung CHB. Anyway, yan po yung kasi ang mangyayari, once na pininturahan po yun, yung loob natin, at wala pong palitada to or plaster, maaari pong magputukan or matukla po yung pintura po natin. At the same time, it will act, itong plaster na ginawa natin, it will act as a support or strength. It will strengthen our walls and paano po yung attachment na pwede po natin ikabit doon sa kabilang side. So, nagkaroon lang ng pagkakataon na open tong area na to. Sa kabilang side nga, di ba? Nakikita nyo, di ba? Meron ng structure doon. So, eventually, hindi na ganun kalaki yung moisture. Ito kasi open. So, kaya yung moisture, maaari pang mag-absorb po yung moisture tong side na to. Or maulanan. So, thankful lang po tayo at malapit or kaibigan po natin na may-ari po ng lote na to. At nawa, malay nyo, malipat dito yung construction natin, magpagawa na to matuloy na mapagawa to ng commercials or apartment dito sa area na to. Okay po. Okay mga ka-blessed, no? So lunch break, ito nagluto po si wife ng sarsyadong alumahan. Tapos meron po kaming salsa. Salad ba tawag? Salad? And ito po, blessing naman po at inalaw na yung mga bata na lumabas. So here we are with our daughter, Adaya Faith, Pulpulaan, Santo. We're now eating now mga ka-blessed. So later, balik po tayo sa ating ginagawa. Diba? Bye! Dito po sa area natin, sa perimeter wall po natin, sa facade po or front of the building. Wow. So, ano po yun the capital F. Facade. Ayan. So, ito na kapag gaya nakikita nyo sa likod ko, no, bagong plaster po siya o bagong palitada. Okay, so from there, pinapataasan ko kasi yung wall na yon ng client. Kaya lalagyan po natin yun ng biga. Pahalang. Bago natin ma-pipadahan. Ito mga ka-blessed, ay makita naman natin, no, na ito, pine-prepare po natin yung paglalagyan ng bakal natin ngayon, ng kinakat po nila, ay dito po ilalatag yung mga bakal na yun. Then, kaya nakita nyo, medyo basa pa po itong concrete mixer natin. Kasi po kanina lang ay nagbuhos po tayo ng concrete mix natin para sa slab po na to. So, ngayon, ongoing naman po yung dahil nga nung nakaraang vlog po natin ay pinakita po namin sa inyo na binuhusan po itong area na to. Ayan. Tapos yun na, i-transfer na rin po rito yung hollow block. Tsaka po yung mga debris, mga panambak po natin na nakasako. Wala po yan dito sa area na to. Okay? So, tinasfer po yan dito para yung area naman po na ito may prepare para po sa pagbubuhos natin. So, susunod po na araw po. Okay? So, dito naman po mga ka-blessed, mapapansin nyo, no? Unti-unti na rin pong pinapalitadahan or pinaplasteran tong interior perimeter wall po natin. O ito mga ka-blessed, abala na naman si Angelo dito. So, ayan. At
may gagawin mo kami 2.5 araw pa mag-duty sa Angelo, mga ka-blessed. At nag-ahabol po siya ng araw niya ngayon. Nag-ahabol po niya. No? So walang atraso to, mga ka-blessed. Magkakasama tayo. Okay, so ito yung binuhusan kanina. So binubuli po yan, mga ka-blessed. Nile-level, yung surface po natin para ho maging maayos or makinis. Okay, so mga ka-blessed, makita nyo, no? May mga guhit-guhit yan. Makita mo, hello. Yan. So may mga guhit-guhit po yan, mga ka-blessed. So kapag kailangan po yan, isisin ng radela. So yung radela po natin made of steel po siya. Makita mo, yan. So bakal po siya, mga ka-blessed, kahit pakpak pa sa ulo nyo. Sa ulo namin. Mga ka-blessed, yung metansi po tayo sa flooring natin, makita nyo yun. So yan po yung magiging, para po yung klibe. So dyan po magre-rely po yung surface level po ng concrete po natin o yung slab po natin. Para yung klibe po papunta po doon. Mula po sa area na yon, sa building natin, papunta po doon sa corner po or sa side po na yon na wall. Diba? Tapos may kanal din po tayo rin sa gitna. Yan. So yan, mga ka-blessed, no? So yan po yung magiging kanal natin. Nalagyan po natin ng cover yan. Okay? Blessed, no? Ito bali yung mga nahati po natin or naputol na mga bakal ay puporma na po natin dito. So ipoporma natin sa forma. Parang iba yata yung term nila. Ipoporma sa forma. Iaabang lang po sa forma na kahoy. So yung may mga butas po yan, mga ka-blessed. Shoot lang po natin yung mga bakal po dyan. Okay? So mula dito, ayan, pinapatag po natin yung mga lupa, graba. At the same time po, mga ka-blessed, no, yung ipaplat po natin yan. At ilalatag po yung rebars po natin. So may vertical po na ganyan, tapos horizontal. So yung spacing natin, nakita naman yung po kahapon yan. Medyo maalinsangan lang yung panahon ngayon, mga ka-blessed. Pero taste ganda lang po. Kailangan ko mag-jacket po para pang costume ko eh. So yan, mga ka-blessed. Hindi pala naka-beauty plus kanina. So kabuti na lang. Di nakita masyado yung pusod ni tatay. So ayan. Yan po yung mga nagpapalitada. Ito, gumawa po ng kahoy, no, para patungan po ng yero po. Kasi pag umulan po, mga ka-blessed, yan. So far naman medyo clear naman po yung sky natin. At nawa, hindi naman po umulan, pero ganun pa man, naka-prepare po yan na kapag baka umulan ay kailangan makoberan po yung slab natin kasi yung patak po ng ulan, magmamarka po yun sa concrete slab once na hindi po ito matigas or hindi pa ganun ka na-cure ng gusto. So yung mga ka-blessed, no, once na naibuli na po siya or na level na po yung surface po ng concrete, para po hindi maulanan, ayan po, lalagyan po natin ng cover po. So this time we're using corrugated plain sheet po para maging bubong po niya or cover niya. Okay. So, tulong-tulong po dyan, malagyan po siya ng cover, nilagyan ng kahoy sa gitna para maging framing niya. Ayan. Po natin. Kita niyo po ba? Ayan. Tapos papatong po yung mga yero. So importante na po ito, mga ka-blessed. Hindi naman siya nilalagyan ng cover para dahil giginawin. Nilalagyan po siya ng cover para kung umulan man ay hindi po maging batik-batik. Parang ano ba yan? Parang sungka yung pinaka-surface po ng concrete po natin.
Okay mga ka-blessed, bago tayo magtapos, hayaan niyo po munang magbahagi uli kami ng Bible verse po mula po dito sa Kaing Spiritual. So, nakalagay po dito mula po sa aklat ng Exodus, Kabanata 3, talata 1 hanggang 9. Nakita ng Diyos, nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Okay, so it refers to the Israelite po mga ka-blessed nung nililid po sila ni Moises palabas po sa Egypt. Okay? So siguro in a while or kung may apply po natin sa construction, no, nakita natin kanina na or itong maghapon na to na mabigat po yung trabaho or lahat naman ng trabaho nakakapagod. Kaya lang, bilang consideration, nakita ko po kanina yon. So, kahit paano naman nakapagpabili po tayo ng merienda. So, nakatiim ka ba, James? Merienda? Ayan, nasa video ka eh. So, yun, nakapagpabili tayo ng merienda. Kahit, yun nga, yung consideration po mga ka-blessed, no? So, ano pa man, although may mga sahod naman po sila or kumbaga maalala mo po sila or maalala tayo rin, parang nakikita tayo ni God, so, binibigyan naman tayo lagi ng mga needs natin, pero yung mga extra blessing po malaking bagay po yun. Makagumising ka ng healthy ka, makaraos po yung maghapon na trabaho ng maayos, walang disgrasya, karagdagan na po yun na blessing po kay God. Okay? So, naawa ang Diyos sa kanila. So, yun, parang in a way, parang nagbigay ng consideration si God or tayo po sa munti nating pamamaraan ay nakapagbigay tayo ng munting consideration. Okay? So, hindi ko na po papahabain. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ay nawa makapag-subscribe po kayo at we are very sure po na marami pa tayong matututunan. Kumbaga, enjoy niyo po natin na matapos po ito or mabuo itong dream house na ito ay makakasama po namin kayo. And sa mga kindly click the notification button po para every time na mag-upload po tayo ng bagong videos or vlog ay ma-notify po namin. Muli, ako po si Silverio Espiritu Santos. Oo talaga. At nagkasayo po sa inyo from BTS Blessed Trinisan Services. Nagkasayo po sa inyo ng isang mapagpalang araw